tamad din tumambay, 3 araw walang pasok. Guarda. Yung truck ng basura. Dami nga pumapasok oh. So yun na nga, good morning mga kasalata. Papasok tayo ngayon. Kakatapos lang ng bagyong Christine. 3 araw tayong walang pasok. Ngayon pasok tayo Sabado. Ano to, wala talagang pasok, parang offset duty. Medyo okay naman yung biyahe. Alas 8 pasok natin, so time check 7:21. Tignan natin kung traffic ngayon. Pero feeling ko hindi naman naabot tayo, sigurado yan. Tuyo yung daan, parang hindi bumagyo. Kahapon lang, parang nanonood ako sa TikTok, may mga nililipad-lipad pa doon sa yung mga tao habang naglalakad doon sa gilid ng Cubao, nililipad-lipad pa mga tinatangay na ng hangin. Hindi naman yung literal na tinatangay yung lang, yung nadudulas sila, sobrang lakas ng hangin. Mamaya siguro pag nakita ko dito video, isama ko dito. Hindi traffic yan, okay yung biyahe. Meron pala po tayo ng Sabado. Ito, nagawa nila tong daan na to bago bumagyo. Nag-drop na nila. Yun lang natin ang biyahe dahil hindi naman traffic. Tayo ngayon dito. Bali, nagre-record tayo gamit yung SJ Cam SJ6 Pro
dual screen siya. So bakit nga ba ako bumili ng ano, ng action cam? Kasi sagot dyan ay para sa protection. Siyempre ngayon, alam niyo naman, dami nang uhuli. Tapos siyempre, pag na-aksidente ka, at least may kuha ka para madaling mag-file ng insurance. Siyempre, mahirap na. Mamaya, palabasin nila. Ikaw yung ano, yung may problema. At least, dito kahit ano, hindi ma-prevent yung aksidente, huwag naman sana, pero at least may ebidensya ka. Katulad dati, yun nga, na-aksidente ako, natumba yung motor. So nabangga yung ano, nabangga yung gilid ng motor. So natumba ako. Ano yun, hindi naman siya yung malalang ano, malalang aksidente. Talagang ano, nakatigil ako noon, yung parang inaabangan ko yung nasa harap kong gumalaw, tapos saka ako aandar. Kaso yun nga, nung habang nakatigil ako, binangga ako ng taxi. Tapos ayun, parang pinicturan ko, tapos ano, pakaramdaman kami kasi yung taxi driver hindi naman sa ano, pero parang ano eh, ayaw makipagkareklo talaga eh. Nung nabangga, sabi niya, itayo lang natin. Eh nakitang kita naman, ano, bali yung ano, yung clutch, etong ano ko, clutch lever. Pinapalitan ko ba to? Etong ano nga ba tawag dito, shifter. Ayun, pinalitan ko rin, nabali rin yan. Di naman siya yung naputol, pero ano siya, tumabing eh. Pero itong lever, bali talaga, putol talaga siya guys. So yun, bali ang nangyari nun, diyan naka ano na kami, nagpaparamdaman na. Sabi ko ano, idali na lang natin sa ano, motor shop kung magkano yung mga papalitan. Hindi siya sumasagot. Pinipilit niya, kasalanan ko pa. Yung bakit daw ako biglang tumigil. In fact is parang 5 seconds na ako doon, tapos kitang-kita naman may mga pasahero siya, pero yung mga pasahero parang walang pakialam kasi nabangga mo, para sinabi lang nila ay ano, lumabas lang sila doon sa taxi, tapos sumakay sa iba, tapos parang pinapalabas pa nung ano, pinapalabas nung taxi driver, ayun nga, isa ko may kasalanan. Tapos parang na-istorbo ba siya, ako pa talaga naka-istorbo sa kanya. Eh siya ngayon nakabala sa akin, binunggo niya ako nang wala akong ginagawa eh. Tapos nung ano nga, nag-aabang kami, ilang oras na kami, siguro mga 2 hours, saka lang may enforcer na dumating. Bali nangyari nga pala yung aksidente banda doon sa Jollibee, sa Litex. Yung mga laging dumadaan ng Commonwealth, alam siguro yun. So yun, ano siya eh, medyo parang labasan siya ng mga galing Palitex. And yung taxi palabas, ako naman pa diretso ng ano, ng Commonwealth kasi pauwi na ako nun eh. Ayun nga, ba nakahinto, binunggo niya ako. So yun na nga, di ba, 1 to 2 hours bago dumating yung enforcer. So nakapag-take na ako ng picture. Yun nga lang, hindi nung actual bangga. Siyempre, ginalaw na namin yung motor namin, nang tagal na namin doon, parang 30 minutes. Tapos yung taxi driver kamot lang ng kamot.
After nung yung dumating na enforcer, ito pa yung nakakainis. Binulong sa akin, naregloin ko na lang. Eh yung taxi driver nga ayaw makipag-areglo sa akin. Pinapalabas siyang salamang mo ba? Kaya nainis talaga. Sabi ko, dali na lang sa presinto. Pag tinipided yung enforcer, pag dinala ko daw sa sa presinto, matagal daw yung proseso. Ang tagal na namin din siyempre sa akin. Naabala na ako, di sagad sa uyarin na natin. Ilang oras na ako nag-aabang doon eh. Yun, so sabi nung tapos narinig ko pa nga pala yung taxi driver, yun yung malawit. Sabi niya, baka daw pinipirahan mo pa daw, baka namimera lang daw ako. Tayo ng kapal ng mukha, hayop. Pero ako, sino ba naman gusto matumba yung motor niya tapos mamroblema ng na ilang araw para ipagawa, di ba? Tapos pagkadating namin ng presinto, visit pa ako kasi yung taxi driver ayaw ayaw gumawa ng mga yung parang police report, ayaw nang gumawa. Sabi niya, di daw siya marunong sumulat, di daw siya marunong magbasa. Paano ka nakakuha ng driver's license kung di ka marunong magsulat sa magbasa, diba? Parang ibig sabihin nun, nagpagawa lang siya ng lisensya. Yung lisensya pa nga niya, Xerox lang eh. So yun, nagkakaso. Inabot kami ng doon, alauna, alas 2. Para nangyari yung yung aksidente at alas 5. Tapos inabot kami ng alauna ng madaling araw. Isipin nyo yun, dahil doon sa driver. Tapos sasabihin niya, baka pinipirahan mo lang. So sige, nabahala na nga ako eh. Malawit pa nun, ayaw niyang magsulat ng police report. Tapos sinasabi ng police, kwento mo, ako na magsusulat para sa'yo. Ayaw din niya. Tapos nangyari ba, tinawag-tawagan na namin yung nasa bahay nila, wala daw number, ang daming dahilan. Tapos yung cellphone daw hindi daw gumagana, wala daw battery. Sabi ko, niyan, charger niyan, i-charge natin. Sinasabi niya, iba yung charger nito, yung micro USB. Sakto meron dun yung police. Tapos yun na nga, siyempre, dahil na sobrang tagal na, pumunta na yung mami ko kasi malapit lang sa amin nangyari ang aksidente. Ayun yan. Tapos, di ba, na-charge na. Nung bumuhat, sinabi naman, sira screen, kitang-kita naman, okay yung screen ng niya, nung cellphone niya. Basta parang gumagawa na lang ng dahilan. Tapos sabi nga ni mami, nag-offer, sige, ako na tatawag doon sa mo, sa kapamilya mo, para alam na nandito ka. Galit pa. Sabi yan, sino hindi may inis doon? Sabi ko, kasuhan na lang, ayaw ka lang makipag-areglo, ayaw mo makausap na maayos. Ano gagawin natin doon? Siyempre, kung inabala ka na, gusto ka na. Tapos yun nga, since yung nandun na rin, parang ang ginawa niya, para daw matapos na, tinawagan niya yung taxi operator, which is dapat yun yung unang ginawa. Ayun, nung tinawagan niya, nakausap niya kami yung yung operator.
Mabait naman yung operator kasi yung taxi driver na buwisit talaga ako. Parang ano pa eh. Pag lumalabas pa eh, nabahala ko siya, nabubuwisit talaga ako pag naalala ko eh. Tapos padabog-dabog pa, ayaw magsulat, ayaw mag ano. Sabi ko, tayo na, hindi na, lang ka lang, paano nakakuha ang lisensya, hindi ka marunong magsulat sa magbasa. Ayun din sinabi sa kanya ng pulis. Sabi niya, ano, parang ilang oras yun, parang nagtapos, ayaw talagang pumilos. So, nung nag-ano na nga, nung dumating na yung operator, sabi namin, bayaran na yung damage. Yun lang, sabi namin, bayaran na yung damage, okay na lahat, wala nang ibang problema. So, yun ang nag-areglo. Tapos, doon sa taxi driver, ewan ko kung ni-retain pa nila. Pero sana hindi na, kasi isipin mo, nagdadrive ng walang lisensya. Tapos, magiging sakit pa ng ulo sa kanila yun. Pag naka-aksidente na naman yun. So yun na nga, after few days, mga tatlong araw kasi hinintay pa namin yung parts ng motor. Mga 2 days pinapunta ako sa Kawasaki. Ay hindi, bago wala yun. Kinabukasan pagkatapos ng aksidente, pumunta ako ng Kawasaki para magpa-code doon sa nila. Kasama ko syempre yung supervisor. So yun na nga, kinote nila almost 3,000 lang rin yung nagastos. Medyo mura lang. Pero syempre abala. Tapos after nun, nagasundo kami. Wala na siyang ibang bayaran, basta bayaran lang niya yung damage. Ayun. So after mapa-quote, ayan, naghiwalay na so yun lang yung mga nangyari sa akin nung na-aksidente ako. Kaya kailangan ko talaga ng action in case na may mga ganyang accident. Kasi doon sa police report, nga pala, kung walang ebidensya, yung mga actual picture no nangyari, ipapadrawing sa'yo kung ano yung nangyari mismo. So pinadrawing sa akin kung ano yung nangyari, kung paano ako nabangga, which is time consuming din. Pero kung may action cam ka, siguro mas madali na yung proseso. Parang mo na lang, i-screenshot mo na lang siguro yung video na kuha mo. Pero kung kumukuha sila ng video evidence, ayun, mas mabuti para kita talaga nila na ayun, ganun yung nangyari. So hanggang dito na lang guys, malapit na ako sa pasukan ko. Bye muna.